Pagkatapos ng pagsalungat ni Zenozama, sinabi sa kanya ni Goku na kailangan niyang patayin siya. Ito ay nagpagulat kay Zenozama dahil hindi siya naniniwala na si Goku ay maglalakas loob na homenin siya sa ganoong paraan. Sinabi ni Zenozama kay Goku, "Saiyan, alam mo ba kung ano ang iyong mga sinasabi at higit sa lahat kung kanino mo ito sinasabi? Akala ko hindi ka hahadlang dito Zenozama, wala akong plano kahit kailan na harapin ka. Ngunit ang mga pangyayari ay dumating na at kailangan kong gawin ito, nakakalungkot para sa iyo na mamamatay ka upang protektahan ang mga hamak na Diyos na iyon. Ang mga bagay ay hindi palaging aayon sa paraang gusto mo Zenozama, wala kang karapatan pagkatapos ng lahat ng iyong ginawa. Para kang bata at ngayon gusto mong maniwala ako na iba ka. Sa kabila ng milyon-milyong taon mong pag-iral, hindi mo rin alam kung paano pangasiwaan ang universe. Mukhang napakalaki ng papel na ito para sa iyo, kahit sinong lalaki sa universe ay gagawa ng mas mahusay na trabaho kaysa sa iyo." Hindi nakaimik si Zenozama nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Goku, walang sino man ang nakadirekta sa kanya at lohikal na iyon dahil sa takot. Sinabi ng isa sa mga tagapag-alaga ni Zenozama kay Goku, "Ano ang sinabi mo? Ang lakas ng loob mong hindi igalang ang King of all Zenozama." Galit na galit si Zenozama, tinamaan ng husto ang kanyang pride at sinabing, "Paano mo ako nagagawang harapin ng ganyan? Sa kasamaang palad, hindi na ikaw ang Goku na kilala ko noon. Ngayon hindi ako nabigo na sabihin na ang mga bagay ay ibang-iba na ngayon. Napakaraming oras sa lugar na iyon, sa huli kung maimpluwensyahan ko ang iyong pagkatao ng sobra. Hindi ka nakapakipakinabang sa akin ngayon, kung gayon, wala akong problemang wakasan ang iyong buhay. Tama na Zenozama, una at higit sa lahat, ako ang tatapos sayo." Si Zenozama nang marinig ito, ay sinabing, "Ang pinsala ay hindi na mababawi, huli na ang pagsisisi Saiyan." Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Si Zenozama pagkatapos sabihin ang mga salitang ito sa napakaseryosong tono, ay sinabing, "Mamatay." At gagawin ng isang ito ang pamamaraan na ginamit niya upang wasakin ang mga universe. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin niya ito kay Goku, dahilan upang mawala ang isang ito, o ito ang naisip ni Zenozama. "Sinabi ko na sa iyo Saiyan, hindi mo dapat ako hinahamon anumang oras na matay siya sa pagiging hangal. Ang mga Diyos na nakakita sa nangyari ay magpapasalamat sa kanya sa pagpatay sa kanya, dahil sila ay mamamatay kung hindi niya ito ginawa." Hindi na sila parurusahan ni Zenozama dahil ginawa nila ito para sa makatwirang dahilan. At napagtanto na si Goku ay karapat-dapat na mamatay. Bagamat talagang dapat silang parusahan. Dahil ang mga ito ang naging sanhi ng lahat ng ito sa pagkatao ni Goku sa pagkulong sa kanya sa lugar na iyon. Sasabihin ng mga ito kay Zenozama na hindi nila maaaring i-unmerge. Ngunit gagawa si Zenozama ng isang pamamaraan upang ipawalang bisa ang fusion, gayunpaman bago gawin iyon ay may tumusok sa fusion at ito ay magpapasuka sa kanya ng dugo. Mabilis na tumingin si Zenozama at nalaman niyang buhay pa si Goku sa kabila ng kanyang pamamaraan. Ang fusion ay mabilis na nahulog sa lupa at sinabing, Paano siya nabuhay? Pinatay siya ni Zenozama sa harapan ko. Hindi ko na kaya." Ang fusion ay naligo sa sarili nitong dugo at pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan na itong mawawala dahil sa mapanirang enerhiya ng Saiyan. Si Zenozama ay natulala sa nakita. "Pinatay mo sila, paano at buhay ka pa? Lapastangan, dapat nawala ka na. Zenozama, kahit na ako ay nasa ibang antas kaysa sa iyo, ako ay mas makapangyarihan. At iyon ang dahilan kung bakit hindi man lang ako kiniliti ng teknik mo, ikaw ay nagkaroon na ng iyong pagkakataon, ngayon ako naman. Tumahimik ka bobo, atakihin niyo siya." Sa sandaling iyon ang mga tagapangalaga ni Zenozama ay ilulunsad ang kanilang mga sarili laban kay Goku. At ang mga ito ay gumalaw sa isang napaka-coordinated at tumpak na paraan. Medyo nagulat si Goku sa kanilang galaw. Ngunit kahit na sa tingin nila ay malakas at mabilis, wala silang magagawa kay Goku. Kaya't ang isang ito na may isang suntok ay magpapatalsik sa kanila, na ginagawa silang bumagsak sa maraming bato. "Zenozama, sinabi ko sa iyo na mayroon kang pagkakataon, ngayon ay oras na para sa iyo na mamatay." Haharapin na sana ni Goku si Zenozama. Ngunit biglang lumitaw si Dai Shenkan sa eksena. Nakita ito ni Zenozama at sinabi sa kanya,
Anong ginagawa mo dito Daishenkan? Inutusan kitang huwag gawin ito. Zenozoma, naparito ako dahil alam kong nasa panganib ang iyong buhay. Ang mortal na iyon ay hindi na ang mahina dati kahit papaano ay nadagdagan niya ang kanyang kapangyarihan ng napakabangis at ngayon ay napakalakas na niya. Daishenkan, inuutusan kitang umalis. Hindi ko na uulitin, umalis ka na sa lugar na to, haharapin ko lang tong lapastangang ito. Tinanggihan ito ni Daishenkan at sinabi ni Goku sa kanya, kaya gusto mo rin akong harapin, ikaw Daishenkan. Sana maintindihan mo na pinatay niya ang isa sa iyong mga anak para protektahan ang isang God of Destruction. At kung haharapin mo ako, magdurusa ka sa parehong kapalaran tulad niya. Si Zenozama ay muling nagbanta kay Daishenkan na umalis siya kung hindi siya aalis sa lugar na ito, ngunit muli ay hindi siya pinakinggan. At sinabi sa kanya ni Goku na huwag siyang paalisin dahil haharap din siya sa kanya. Lalabanan muna kita Daishenkan, sa wakas may makakapagpasaya sa akin ng konti, yung iba naman ay sobrang hina at nainis ako. Nakikita ko Goku, maglalaban tayo, hindi ko akalain na darating ang ganitong sandali. Bagamat naisip ko ng kaunti na ang isang tulad mo ay maaaring maging masyadong malayo. Nakakapagtaka na ang isang tulad ko ay haharap sa isang nilalang na ilang dekada lang nabubuhay. Gaya ng sinasabi mo Daishenkan, wala akong pakialam, papatayin kita pagkatapos isusunod ko si Zenozama. Parehong magsisimulang maglaban pagkatapos sabihin ito at si Daishenkan ay humihiling sa kanya na harapin si Goku at pareho silang lalaban at ito ay mararamdaman kahit ng sikretong multiverse. Kung ano ang magdudulot ng epekto sa lahat ng maaaring makadama ng kapangyarihang iyon, ang katotohanan mismo ay binago ng lahat ng kapangyarihang ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Si Daishenkan sa unang pagkakataon ay lumaban sa isang tunay na laban. At ngayon ay nakikita niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pinakamataas. Si Daishenkan ay gagawa ng isang pamamaraan upang magpawalang kilos kay Goku na kahit gaano pa kagusto ni Goku, hindi siya makagalaw. Paulit-ulit na inatake ni Daishenkan si Goku, sinasamantala niya habang hindi makagalaw si Goku. Hindi alam ni Goku kung ano ang nangyayari sa kanya, si Daishenkan ay nagdudulot sa kanya ng maraming problema ng walang labis na pagsisikap. Nakatanggap si Goku ng ilang pag-atake mula kay Daishenkan. Sa wakas ay nagawa niyang makawala sa pamamaraan ni Daishenkan. At nagawa niyang tamaan si Daishenkan ng isang malakas na suntok na magpapabagsak sa kanya sa maraming bato. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang mga bagay para kay Goku. Dahil medyo nakahihigit si Daishenkan sa kanya. Si Daishenkan ay gumagalaw ng napakabilis kaya hindi naramdaman ni Goku ang kanyang mga galaw. Nagulat si Goku dahil hindi siya naniniwala na mayroon itong napakalakas na kapangyarihan. Nakikita ko si Daishenkan sa huli ay mas malakas siya sa akin. Hindi ako makapaniwala na kailangan ko itong gawin, kailangan kong gamitin ang huli kong anyo. Paanong huling anyo? Si Goku sa puntong ito ay magsisimulang itaas ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na liwanag ang makikita. At ang kanyang tumaas na kapangyarihan ay naramdaman sa mga universe na iniiwan ang lahat na nakaramdam nito na may mukha ng ganap na takot, kailangan lamang nilang manalangin na hindi ito isang masamang nilalang. Nakita ito ni Daishenkan at sinabing, ngunit ano ang nangyayari? Sa tingin mo ba sa simpleng pagtaas ng kapangyarihan ay sapat na para manalo ka, naniniwala ka ba talaga? Kaagad mula sa alikabok na ito ay darating ang isang nilalang na may ganap na kakaibang anyo. Nainiwan si Daishenkan na hindi makapagsalita. Daishenkan, gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ko naisip na kailangan kong gamitin ang pagbabagong ito laban sa sinumang kalaban. Ngunit binabati kita, ikaw ang unang nakakamit nito. Gayunpaman, sana ay hindi mo na kailangang malaman ito. Ito ang aking perpektong estado, tumagal ako ng daan-daang taon upang matutunang makabisado ito. Ito ay isang estado na higit pa sa Ultra Instinct. Pero anong masasabi mo, ano ang ibig mong sabihin na higit pa sa Ultra Instinct? Hayaan mo akong ipaliwanag, ang estadong ito ay lampas sa banal na pag-unawa, ginagawang perpekto nito ang lahat ng mga pagbabagong estado at mga diskarte, ang Ultra Instinct ay walang iba kundi ang ugat, ang simula ng kapangyarihang ito. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba kahit na ito ang ugat, hindi katulad ng iba pang mga kalaban sa bawat aksyon na kanyang ginagawa. Malalaman mo ito bago pa man niya ito isipin, isang estado na may puwersa ng pagkasira lamang kumpara sa nilalang na Zerama.
Isang nilalang na tila hindi nagpakita sa milyon-milyong taon. Tama, sa loob